Hi kabayan! Sa mga nagtatanong pala kung ano ba ang agency ko at ang dami-daming kasi ng comments sa post ko na habang papunta ako dito dahil binibidyo ko talaga yung mga nakikita ko mga gandang place at sinishare ko po sa inyo ha. Description lang po ay wala po ako kinalaman sa agency ko, hindi po ako agent nila. So, binibigyan ko lang kayo ng idea kung saan ba pwedeng mag-apply or may processing fee ba or kung ano pang kailangan na ano bang requirements nila. So, lahat po dito ay sasagutin ko sa isa-isa. Ang dami-dami kasing nagtatanong sa Facebook, sa comment section ko na ang dami, hindi ko lahat-lahat masagutan. Mas lalo ngayon ay magiging busy na ako sa trabaho, guys. So, ang mga tanong nyo po ay sasagutin ko na dito. Question number 1, kung ano ang agency ko dito sa Pinas. Ito yung agency ko sa Pinas. OLM ang agency ko dito sa Pinas. At ang pangalawang tanong, kung may processing fee po Yes, ba? mayroon pong processing fee. Wala siyang placement fee pero may processing fee sa agency po natin. So, yan po ang aking agency dyan sa Pinas. In my case, so ang aking binayaran sa processing fee po talaga ay 75,000. Pero hindi mo agad yun ibabayad lahat-lahat. Wait mo na magkaroon ka ng visa at ticket. So, ang gagawin mong una ay kailangan mo lang muna mag-down sa kanila ng 10,000 plus magme-medical ka sa sarili mong pera at yung mga ibang requirements kagaya ng NBI at yung mga PIDOS at yung mga kailangan pa nilang hingiin sa'yo. So, gastos mo yun at pamasahe mo. Kapag may visa ka na at ticket, saka ka magbabayad sa kanila ng 65,000 ang pinaka-balance talaga na babayaran mo sa kanila. So, yung ticket mo naman at visa, yung amo mo na yung bibili dyan at sasagot sa'yo. Question number 2, kung may age limit ba? Yes, meron po. Pero hanggang 50 ata yung pinaka last age nila. Depende sa agency dito kung papayagan kang tanggapin pa rin or mas maganda kung direct ka, kung mayroon kang kilala dito at ida-direct ka kahit 50 ka na or 50 plus, kukunin ka pa rin kasi direct. Kailangan lang sa babae ay mayroon 4 years experience sa Middle East. So, yun ang required nilang experience sa nag-a-apply papunta dito sa Cyprus. Sa houseboy naman, so depende lang din kung direct ka or ex-abroad ka. Kung direct ka, okay lang sa kanila na wala kang experience at kailangan mo lang mag-TESDA at yung mga ibang requirements na ipapakuha sa'yo, yun lang. So, kung ex-abroad ka naman, so kailangan mo pa rin mag-TESDA kasi kung lalaki ka, hindi ka naman magdo-domestic helper dun sa Middle East, diba? So, kailangan mo pa rin kumuha ng test in situ na TESDA about sa domestic workers. Yun ang kukunin mo at ipapasa mo sa agency. Tungkol naman tayo sa sweldo. Yes, ang sweldo dito ay $400 lang. So, sa pera natin ay nasa 24,000 lang sa monthly natin. Pero, every week po ang rest day mo natin dito ay may day off po tayo every week. At once na gusto nyo lumabas at magkaroon kayo ng extra dun ay pwede kayong mag-extra or yung amo nyo mag-request sa'yo na magtrabaho ka kahit Sunday. Babayaran po nila yung Sunday mo na day off. So, kung mapupul mo yung 1 month na hindi ka nag-day off at may extra ka, ay abutin din ng 36,000 plus pataas yung sahod mo dito sa Cyprus. So, lahat ng tanong nyo ay sinasagot ko na dito sa video ko na to at sana panoorin nyo po para po magkaroon kayo ng idea kung paano ba pumunta dito, kung ano ang processing ang pagpunta dito. So, yun lang. Sana po ma-share nyo po itong video at yun lang po ang para sa akin na gusto kong ano yun sa akin, may tulong. Yun lang po. So, more video pa, sana maabangan nyo pa yung mga video ko na darating at maraming salamat. So, sa mga gustong mag-apply talaga at willing, so yan na po ang lahat ng detalye na sinasabi ko sa inyo, nandito na po sa video na to. So, maraming salamat and God bless you. Ingat po kayo lagi and bye bye.